Magandang araw po sa mga tagapakinig ng inyong programa, Ate Lyra. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lindsay. Ang kwento pong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking kapatid na si Lottie. Ako po ang sinundan niyang kapatid. Bata pa lang kami ay close na talaga. Dahil mas matanda ako sa kanya, kaya mas kilala ko siya kaysa sa iba naming kapatid. Takot po siya sa tao. Natatandaan ko po noong nasa probinsya pa lang kami, marami po siyang kinatatakutan. Ang bahay po namin ay tabi lang ng kalsada. Nasa bundok po kami nakatira noong mga bata pa lang kami. Kapag may mga dumadaan na tao, nagpapahinga sila sa bakuran namin bago muling naglakad papunta sa kanila. Wala po kasing sasakyan sa amin noon. Puro lakad lang at ilang kilometro ang layo mula sa bayan. Habang nagpapahinga ang mga tao, nakikiinom po sila sa amin. May maliit kaming tindahan noon, kaya ang iba ay nagmimerienda muna habang nagpapahinga. Doon ko napansin na takot sa tao ang kapatid ko. May pagkakataon po na hinahatak ako ni Lottie sa loob ng bahay namin. Sinasabihan niya ako na magtago raw kami at nandyan na ang mga tao. Kukunin daw po niya kami. Palaging ganoon ang sinasabi niya kahit na kamag-anak namin ang bisita. Mas lumala pa ang kanyang kondisyon kapag nakikita niyang nagkakatay ng baboy ang tatay ko at ang mga bayaw niya. May mga alaga po kasi kaming hayop noon. Kaya kapag gusto naming magluto ay nagkakatay lamang sila. Takot na takot po si Lottie sa iyak ng baboy. Umiiyak siya at nagagalit. Akala ko ay kakaiba ang aking kapatid pero nang umalis po kami ng probinsya, ay nagbago rin po siya. Akala ko talaga ay special child siya. Ang sabi ng tatay ko, kailangan lang ni Lottie na matutong makisalamuha sa ibang tao. Yun po ang dahilan kung bakit ipinasok siyang katulong sa ibang tao na kakilala rin naman ng tatay ko. Tama nga po si tatay, Ate Lyra. Malaki ang ipinagbago ni Lottie. Pinag-aral pa nga po siya ng kanyang amo sa kolehiyo dahil natuwa po ito sa kanya. Yung inaakala ko na tuloy-tuloy niyang pagbabago, bigla na lamang pong gumuho. Isang araw, pinatawag po ng amo niya ang nanay ko. Ang sabi, sunduin na raw po si Lottie sa kanila dahil may sakit daw po ito. Iba na raw po siya. Sobra kaming nagtataka at nabahala. Kaya sumama ako sa pagpunta doon sa bahay ng amo niya para sunduin siya. Hindi na po siya makausap ng maayos. Para na po siyang bata. Tahimik, mahiyain, ayaw magsalita. Ang ipinagtataka ko po, mas ilag siya sa amin na pamilya niya. Parang hindi kami kilala nung puntahan namin siya doon. Inuwi namin siya sa bahay at doon na namin napansin ang pagbabago sa kanya. Takot na takot po siya, Ate Lyra. Pinangingilagan niya kami. Ayaw niyang hinahawakan. Umiiyak po siya. Minsan nagagalit, minsan naninigaw. Kapag kinakausap namin siya, ayaw naman niyang magsalita. Paulit-ulit niyang sinasabi na uuwi na raw siya sa pamilya niya. Hindi niya kami kilala bilang pamilya. May pagkakataon na tumatakas po siya. Tumatakbo po siyang palabas ng bahay. Hirap na hirap po kaming habulin siya at ibalik sa bahay. Kapag naman nilak namin ang pinto, nagwawala siya dahil gusto niyang lumabas. May pagkakataon po na umaakyat siya sa gate
para lamang makalabas ng bahay. Ang pinakamalala pa, hindi namin siya mapaliguan dahil sobrang natatakot siya na hawakan ng iba. Parang nagkatrauma po siya kahit sa paghuhubad ng damit. Doon namin siya dinala sa doktor para patingnan. Ang sabi po ng doktor, kausapin namin dahil baka may nangyaring hindi maganda noong siya ay nasa bahay ng kanyang amo. Araw-araw po, Ate Lyra, kinakausap ko si Lottie. Kahit hindi siya sumasagot, hindi ako nagsasawa na kausapin siya. Sinasabi ko na mapagkakatiwalaan niya ako. Kami lang dalawa ang makakaalam ng kung anumang kanyang itinatago. Doon na po siya unti-unting nagsalita sa akin. Kaya dahan-dahan ko siyang tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ang sabi niya, may gusto raw siyang lalaki na classmate niya. Gusto rin daw siya nito pero hindi siya kayang panindigan sa mga magulang. Dahil una, mahirap lang daw po siya. College pa lamang sila noon kaya mas mahalaga raw ang sumunod sa magulang. Mas inuna nila ang pag-aaral. Pero one time, nagulat siya kasi nalaman niyang may girlfriend na ang lalaking yon. Nung kinausap siya nito, ang sabi raw sa kanya, yon ang babaeng gusto ng magulang niya na maging asawa niya sa hinaharap. Doon daw po siya sobrang nalungkot. Sobrang sakit daw po sa kanya noon. Ang lalaking yon ang una niyang minahal, pero yun din ang una niyang heartbreak. Nabalitaan pa niya sa iba nilang kaklase na pagkatapos ng taong yun, lilipat na raw sa ibang bansa ang pamilya ng crush niya. Doon na lalong walang nagawa ang kapatid ko. Dinamdam niya ang lahat, pero wala na siyang magagawa. Hindi raw po alam ng mga kaibigan at kaklase niya na may lihim silang pagtitinginan sa isa't isa. Kaya wala siyang mapagsabihan ng problema. Wala rin siya sa amin noon nang mangyari yon dahil stay-in po siya sa bahay ng kanyang amo. Hindi naman daw siya makapag-open up sa amo niya dahil nahihiya. Kinimkim po niya ang lahat. Hanggang isang araw, sinabihan daw po siya ng isa niyang kaklase na magkakaroon ng party o despedida sa bahay nito para sa lalaking crush niya dahil nga mangingibang bansa na ito. Kahit masakit daw po, Ate Lyra, pumunta siya doon dahil ayaw niyang masabihan na KJ. Gusto rin daw niyang makita ang kanyang crush kaya kahit sa huling pagkakataon, pumunta siya. Gabi raw po ginanap ang party. Pero nagtataka siya dahil nang dumating siya sa bahay ng kaklase niya, kakaunti lang ang naroon at puro lalaki pa. Wala rin daw yung lalaki na crush niya. Nung una ay kinabahan na siya. Gusto na niyang umuwi. Pero sinabihan daw siya ng isa na huwag muna dahil baka late lang ang iba. Hintayin daw muna nila. Pumayag naman daw po siya dahil inisip niyang baka nga napaaga siya ng dating. Hindi raw po kasi uso sa kanya ang Filipino time. Binigyan daw po siya ng juice para habang naghihintay ay may maiinom siya. Isang lagok lang daw po ang kanyang ginawa, Ate Lyra. At maya-maya, nakaramdam na raw siya ng antok. Hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili at alam daw po niyang nakatulog na nga siyang talaga. Nagising daw po siyang wala ng kasama sa bahay na yon. Doon na raw po siya natakot ng husto. Wala na siyang alam sa mga nangyari. Nabalot na siya ng kaba at pagkataranta. Tumatakbo raw po siyang umalis sa lugar na yon. Wala na siya sa sarili dahil kinakain na siya ng kanyang emosyon.
Nang pumunta raw po siya sa bahay namin, katok siya ng katok sa pinto pero wala raw pong tao. Kaya tumakbo na naman siya papunta sa amo niya at doon na nga po namin siya sinundo. Nalaman ko rin sa kanyang pagkukwento na kaya pala inakala niyang wala na kami sa bahay ay dahil ibang bahay ang kanyang kinatok. Napagkamalan niyang doon kami nakatira dahil ang inuupahan po namin noon na apartment ay pare-pareho ang itsura sa labas. Ang kinatok po niyang pinto ay ang unit na wala namang umuupa. Dinala po namin siya sa psychiatrist para matingnan. Nag-ilang araw po siya sa mental hospital at kalaunan ay pinauwi na rin. Sinabihan kami na sa bahay na lamang alagaan dahil hindi naman ganoon kalala ang kanyang problema. Kailangan lang ng gabay at maintenance na gamot. Pero nang tumagal po ay hindi na siya umiinom ng gamot dahil sumasakit daw ang kanyang ulo. Ilang ulit po namin siyang kinausap para makipagtulungan sa mga nangyari sa kanya pero ayaw naman po niyang makipag-cooperate. Ayaw niyang magsalita. Sa ngayon po, ang kapatid ko ay masasabi kong ang pag-iisip niya ay hindi na umusad. Tumigil na sa alaala niya noong siya ay nag-aaral pa. Para na po siyang bata kung mag-isip. Kahit mahigit 30 na ang kanyang edad. Minsan, hindi po talaga natin maipipilit ang kagustuhang gumaling ng isang tao kung siya mismo ang may ayaw. Pero kahit anuman ang kalagayan ng aming kapatid, inaalagaan namin siya dahil itinuturing namin siyang blessing sa pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Ate Lyra. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po at nagkaroon ng ganitong programa sa YouTube. More blessings po sa inyong channel.